my channel. This is Ronald Corpus Official from YouTube. So, ang tagal ko nagpahinga. So, ngayon nagbalik na si Ronald. So, isi-share ko lang sa inyo for this video, for this vlog, kung paano tayo makatipid lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. So, ang pag-uusapan natin ngayon is especially kung sino po yung may mga computer and kailangan natin ng mga pictures na para sa i-attach na documents, etc. for loan, for etc. pang enrollment, gano'n. So, paano ba tayo makakatipid? So, ituturo ko sa inyo. So, pag-uusapin natin ngayon is all about tutorial. So, kung paano gumawa ng 1x1, 2x2 pictures and passport size. So, ituturo ko sa inyo kung paano magiging yung isang picture nyo sa cellphone, etc. sa camera. So, ituturo ko sa inyo kung paano magiging 2x2 picture and 1x1 and passport size. So, bakit? Kasi, pag nasa mga shop ka na, pag mayroon ka sa mga studio, so, ang binabayaran mo kasi nun is yung layout, kung paano nagiging 2x2 pictures, nagiging 1x1. So, pero kung ikaw ay marunong ka naman mag-edit on how to make it 2x2, 1x1 and passport size. So, madali na lang. So, kung meron kang, at saka, mas lalo na kung makakatipid ka, kung meron kang printer sa bahay at meron kang computer. So, kung meron kang laptop, computer, printer, so, mas madali. So, kung ikaw ay hindi marunong, so, panoorin mo yung video na to, so, kung paano natin magiging 2x2 picture, 1x1 and passport size. So, basic muna tayo. So, ito muna yung tuturo ko sa inyo kung paano magiging 2x2 picture, 1x1 and passport size ang inyong isang picture. So, later na lang natin ituturo kung paano magiging white background, blue background, red background, yellow. So, minsan kasi kailangan natin ng ganun. So, ngayon, ang ituturo ko muna is kung paano magiging 2x2, 1x1 and passport size ang inyong picture. So dito muna tayo sa umpisa. So, basic muna tayo. So, all we have to do is meron dapat tayong gamit na laptop or desktop and then tools na apps like for example ng Photoshop. So, any Photoshop na gusto niyo gamitin, it's either Photoshop 3, C5, parang gano'n. Basta Photoshop siya. So, yun lang. So, tara guys. So, ituturo ko na sa inyo kung paano magkaroon ng 2x2 and 1x1 and passport size pictures. So, ayan. So, ayan, umpisahan na natin kung paano ko ituturo sa inyo ang inyong picture magiging 2x2, 1x1 and passport size. Pero bago po ang lahat, so kung hindi ka pa nakasubscribe, so unang-una, pumunta ka muna sa YouTube channel. So punta muna tayo sa YouTube. And then i-type mo na yung pangalan ko. So Ronald, so although may lumabas na Corpus Official. Ronald Corpus Official. Mali ang spelling ko. So, Ronald Corpus Official. And then, pero bago kayo mag-subscribe, so halimbawa, meron kayo nakita mga video, meron ako doon. So, meron tayo dito video na kukonti lang. So, kagaya nito. So, ang unang gagawin nyo is, ay kailangan mo muna panoorin ang aking video. So, pag napanood mo yung video, so, kailangan panoorin ang video ko. So, punta ka dito, tapos i-click mo lang tong subscribe. So, kung wala hanapin nyo yung red na button na subscribe. So, ayan, kagaya nito. So, i-click mo lang. So, hindi po pwedeng i-subscribe yung sarili ko. Kasi sarili kong So, click mo lang yung subscribe. And then, pwede mo siyang i-like. And pwede mo siyang i-share. And then, pero kung nagustuhan mo yung content, i-save mo yung video na yon. So, pwede mo siyang i-download. And, i-share mo na lang to. So, mag-leave po kayo ng comment para po sa suggestion, opinion po ninyo regarding kung meron po tayong kakulangan kagaya nito. So, meron po tayong mga comment. So, kagaya nito, hindi ko pa na-heart. So, i-heart ko po yung mga comment nyo. So, ayan. Kagaya nito, boss. Kay Sir JB Canlapan. So, boss, miss ko na po vlog mo.
So, pasensya na po. So, ang tagal-tagal kong hindi nakapag-vlog. So, ngayon, so, umpisahan na natin. So, ayun. So, wag nyo pong kalimutan i-click ang aking notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video na i-upload. So, punta na tayo sa ating main topic for this video. So, una, of course, pupunta tayo sa Photoshop. So, kailangan natin ng apps o tools na Photoshop. So, antayin natin siya magbukas. So, ayan siya. So, ano mo lang siya, tawag dito. Palakihan natin. So, ito dito yung lahat. So, Photoshop CS5 to. So, White Rabbit. So, dito makikita natin na ito yung mga lahat ng tools. So, pag ito yung natapat natin, ito yung tinatawag na Move Tool. So, bago ko yan, dito muna tayo sa basic, sa cropping. So, ang tawag dito is crop tool. So, para natin mabuksan, para makakuha tayo ng files, kung saan mo inilagay yung picture mo. Halimbawa, nilagay mo sa document, sa desktop. So, file, so punta tayo sa open. So, kung gusto niyo, kung kabisado niyo yung desktop, yung keyboard nyo, so, ang shortcut niyan is Ctrl-O. So, Ctrl-O. So, ayan yung pipindutin nyo, Ctrl-O. So, open, and then, punta tayo sa desktop. Maghahanap tayo ng picture. So, meron ako ni-ready dito. So, JPEG, Bisaya sa Ronald eh. So, underscore 001. So, ito yung model natin. Ayan siya. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng background. So, ayan siya. So kung meron, halimbawa, ito, nakakuha na tayo ng picture, no? So, pumunta lang tayo dito sa 2x2 sa crop na tool. So, kung yun ang pinakita ko sa inyo kanina, so, sa crop. So, ayan, crop tool. Then, left click mo lang siya. Then, punta tayo dito sa taas na width. So, 2 inch. And then, sa kabila naman, height niya is 2 inch. And then, sa resolution niya dapat ay 300. So, all we have to do is i-crop na lang siya. I-drag mo lang yung mouse mo. O kung laptop meron ka, so i-drag mo lang siya. And then, enter. So, ayan na siya. So, meron na tayong 2x2 picture. So, paano natin siya ililipat doon? So mag-ano tayo, mag-Ctrl-N. So, i-type mo lang siya, Ctrl-N. So, Ctrl-N tayo ha. So, type natin siya, Ctrl-N. So, Control. Wait lang. Para maalaman na, para alam natin. So, Control. Kuha lang tayo ng kulay. So, Control-N muna tayo. So, Control-N. So, Control plus N. So, yun yung kailangan natin gawin. So, Control plus N. Okay na? So, Control. Then, next na pipindutin is N. So, may makikita ka dito na Untitled 1. So, pwede mo siyang gawing, halimbawa, gawin mo siyang 2x2. 2x2. Pwede rin yan. So, punta tayo dito sa, hanap tayo ng photo. So, punta ka sa photo. And then, size niya. Landscape dapat 4x6. So, naka 300 resolution din the RGB. So, dapat naka-inches siya. Inches. How do I pronounce it? Bisaya sa Ronan. So, ayan. So, 2x2. So, okay mo lang siya. And then, pupunta ka dito sa picture na kinuha naman. So, Ctrl-A. Ayan. So, wala. Diba? May nakita ka ng nag-ano. So, balik natin ha. Para alam natin. So, all you have to do is Ctrl uli plus A. So, pindutin mo lang yung Ctrl and then, sunod mong pipindutin is A. So, Ctrl tapos A. So, may makikita ka na parang may mga dot siya. Then, ang susunod mong gagawin ay Ctrl-C. Ctrl-C and susunod na pipindutin ay ililipat natin sa kabila ng Ctrl-V. Okay na. So, pag nakaganyan na siya, naka-Ctrl-A. So, pag naka-Ctrl-A na siya, then Ctrl-C. So, umipa tayo.
So, naka-control C. Control C. And then, ililipatan natin siya control V. So, alam na natin ang control A, control V, control D. So, ngayon, gagamit tayo ng move tool. So, pumunta tayo dito sa show transform control. So, i-move na natin siya. So, hawakan mo lang siya and then left click and drag. So, okay na. And then, after that, paano natin siya paramihin para magkaroon ng picture dito? So, pwede mo naman siya ulit-ulitin siya. Ayan, para basic. So, control V mo lang siya lagi. Pero kung gusto mo na mas mapadali, so, hawakan mo naman ngayon yung kuha tayo na ano, Alt. So, ELT. So, ELT plus move tool. So, yung move tool na to, ito yon. So, hawakan mo siya. Halimbawa, ito ha, yung kagaya kanina. So, Alt. Pindutin mo yung Alt na nasa keyboard mo. Yung Alt and then move tool. So, kailangan naka-show transform control ka. So, minsan kasi wala yan eh. So, pag nakapang-move tool mo, yung show, ito huwag kalimutan na, show transform control, pipindutin mo siya, may makikita ka ng mga ganyan. And then, pindutin mo yung Alt para and then drag mo siya. Diba? So, Alt and then, doon tayo sa move, and then Alt. Ayan. So, ang gagawin natin kasi complete package. So, gagawin natin ngayon is passport size naman. Ang size ng passport size is 1.5 by 2. So, all we have to do is 1.5, 300 resolution, 1.5 yung width niya, then yung height niya is 2. So, i-drag natin siya ng ganyan. So, igita lang natin siya. So, kailangan siya nasa proper proportion siya. Ayan. Okay na. So, click mo lang siya. Then, Control A uli. So, Control A, then Control C. So, Control A. So, alam na natin ang Control A. So, makikita ka sa keyboard yung Control. And then, ang susunod mo pipindutin ay Control A. Then, Control C. Pagdating yan ay Control V. So, ayan. So, meron na tayong control. So, para hindi kayo nga pala mahirapan sa pagkakat, pwede mo siyang lagyan ng border. So, pupunta ka sa layer. Layers. Nakalagay sa layer. So, yung naka-highlight na blue, ito yon. So, double click mo lang siya. Pumunta ka sa stroke. And then, inside. Then, lagay mo siya sa 1 para hindi makapal yung border. So, nakita mo, meron siyang border. So, i-move tool natin siya. So, meron siyang border. Para pag nag-cut ka dun sa piniprint mo, hindi ka mahirapan. So, meron na tayong siya. Ano ba? Ayan. So, ayan. So, para maglagay din ng border dun sa 2x2 mo, so, punta tayo sa 2x2, meron tayo kanina. So, ayan siya. So, double click mo lang uli siya, and then stroke, inside, and 1 para hindi makapal yung border natin. So, Alt, balik natin, Alt. So, nakita natin, ito ang tawag to sa layer. So, layering tayo. So, ayan siya. So, lagyan natin siya ng border. Yun. So, may mga border na lahat. And then, balik tayo ulit doon sa ating ano. So, wala kang ibang, pindutin mo lang yung kabilang mong picture. So, ayan. So, then, paano natin siya ibalik? So, ang gagawin naman natin is Control-Alt-Z. So, Control. So, itatype ko na lang dito sa liig niya. So, Control. Ang gagawin natin is Control. Susunod. Alt. Alt. And then, ang susunod na pipindutin ay Z. Para bumalik siya sa 1x1 or ay sa 2x2. So, okay na, nagapin na. So, ngayon, balikan, burahin na natin ha. So, Control-Alt-Z. So, pindutin mo yung Control, tapos sumunod is Alt and Z. Hanggang sa bumalik siya. So, lagi mo siyang, kagaya na nangyari kanina, no? So, bawa, ito. So, kung meron kasi siyang, ano eh, meron siyang, so, pipindutin mo lang siya, hanggang sa bumalik siya sa 2x2. Halimbawa, 5 beses siya mo pindutin yung Z. So, Control-Alt, tapos pipindutin mo yung Z. 1, 2,
3, 4, ayun. So, 4 na beses siya. So, bago bumalik. So, kung halimbawa, bumalik na siya sa dalawang pindot mo ng Z, so, pwede na yon. So, as long, ang importante na is bumalik. So, Control, Alt, Z. So, ayan, meron na tayong, bumalik na siya sa dati. So, gagawin naman natin is, 1 by 1. Of course, itatype natin yung 1 by 1. So, copy. So, nakikita natin siya. Ika-crop natin siya ulit. So, ida-drag mo lang siya sa cropping. Ayan. So, and enter. So, lumiit na siya. Then, wala rin ibang gagawin kundi Control A. Pipindutin mo yung Control dyan sa keyboard mo. A. And then, Control C. And then, punta tayo dito sa ating ginawa natin kaninang size na landscape na 4x6. So, Control V. So, ayan na siya sa likod. So, pag hindi siya nakalagay sa harapan, bakit hindi nakalagay sa harapan? Kasi yung layering natin dapat dito tayo sa pinaka-front. So, Control V. So, idadrag lang natin siya uli. Hindi lagyan natin siya uli ng border. So, ulit, ang gagawin natin is pupunta tayo sa layer. So, makikita mo yung tsura na to. So, ang tawag dito is layers. So, may lalabas siya nakalagay dyan, layers. So, click mo lang siya. Makikita mo na to ng kulay blue. And then, double click mo lang siya. And then, stroke. And then, inside and 1. Para hindi makapal yung border mo. So, ayan, meron na siyang border. So, all we have to do is, i-drag na natin siya uli. So, paparamihin. So, pwede naman yung pabalik-balik. Pero kaya lang ito, so, punta ka lang dito sa move tool. I-move na natin siya. So, kailangan ito naka-check to siya. Yung malapit sa group. Naka-check dapat yan. Kasi pag walang check, wala kang makikitang nakalagay na ganito. Yun o. So, to. So, kailangan naka-check siya. And then, pindutin mo siya uli yung Alt. Alt. And then, drag. So, yung Alt na nakalagay doon na Alt. Ayan. So, ayan. Alt. So, balik tayo dito. So, nakita natin. So, pindutin mo yung Alt and then Move tool. Kailangan makita mo itong pindol. Tapos ito to. Sin drag, Alt, and then ida-drag mo lang siya. So, yun lang. So, ito muna ang naituturo ko sa inyo. So, sana meron kayong natutunan. And sa susunod na kung paano natin tanggalin yung mga eyebag, paano natin tatanggalin yung kagaya nito, kung paano magkaroon ng, ituturo ko sa inyo kung paano, halimbawa ito, maitim yung labi niya. So, kagaya niya, so, pahapyaw lang. So, kung paano siya magiging kissable lips. So, ayan siya. Yung parang ganyan. Tapos, yan. So, paano siya pumuti? Halimbawa, gaya nito. So, kung paano na, kasi yung iba kasi nagre-request na, sir, ipaputiin mo naman ako ng konti dyan. So, ituturo ko sa inyo yan next time. So, dito muna tayo. So, kagaya niya, no? And then, paano siya magkaroon ng rosy cheeks na naka-blush on na siya. So, parang ganito. So, ganyan siya. So, kung gusto mo niya pink na pink yung mukha niya, ulitin mo lang siya. Yan, yung tipong gano'n. So, sa ngayon, yun po muna ang maituturo ko sa inyo. And then, pwede siya i-filter. So, ganyan. So, and then, halimbawa, gusto nila yung red background. So, malalaman natin yan. So, sa susunod. So, sana meron kayong natutunan. And, eto. So, dito muna tayo sa paano mag 2x2 and 1x1 and passport size. So, sa background, next vlog, ituturo ko to sa inyo. So, mag-comment lang po kayo din sa baba para po sa inyong suggestion or any opinion. So, yun lang. So, of course, nakita nyo na, so meron ako ang ganda ng model natin, no? So, isip itong lamok na to. Parang itong lamok na to. Tapos, wala namang sakit na dengue ngayon. Puro po. Ayan. So, ayan, nakita nyo na. So, nakita ang ganda ng model natin, no? So, lalo pa natin pinaganda. So, ayan. So, basic lang muna ang tinuturo ko sa inyo sa ngayon. So, it's basic lang muna ang ituturo ko sa inyo. So, kung paano naging 2x2 siya, nagiging 1x1, and then passport size. And, later, so, mag-comment na lang kayo sa baba, request, any suggestion, opinion on how to enhance o kung paano siya magkaroon siya ng rosy cheeks
and tawag yung kissable lips. So, kung paano mo lagyan siya ng kilay, kung paano i-change color from white hair to ganto. So, pwede kayo mag-comment dito sa baba and then message na lang kung on how, then I have to respond na lang. So, meron pa tayong mga content ng vlog na hindi ko pa talaga, pero nakalista na po kayo kung sino-sino po ang nag-request. And thank you so much sa mga nag-message sa akin. And so, tabayan na natin. So, ang ganda ng ating modelo ngayon. So, siya isa sa mga kapitbahay ko dito. So, nagka-picture siya kahapon. So, all you have to do is, kailangan mo lang yung picture. And then, basic lang muna tayo. So, i-crop lang siya ng 2x2. So, cropping muna tayo. Wala muna tayong change background, etc. So, cropping from 1x1, 2x2, and then passport size. And thank you so much. So, sana may natutunan kayo this video na i-share ko sa inyo. And thank you so much. So, huwag natin kalimutan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Ronald Corpus Official. And paki-like naman and share mo na rin para sa kalaman ng iba. And mag-leave po kayo ng comment para po sa suggestion, opinion, and kung meron kayong kakulangan and gusto nyo pang malaman. So mag-leave po kayo ng comment and huwag nyo na rin po kalimutan i-click ang aking notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video na i-upload dito sa YouTube. And once again, this is Ronald Corpus Official and thank you and bye-bye!